topic at ang kanyang mga salita, yun po ang magpapamature sa atin. Amen. At yun po dapat lagi natin alalahanin. Dahil po yung ating menstruation hindi lang menstruation lang, kundi mayroon po tayong mahalagang bagay na dapat pag-usapan para po lahat tayo ay malapit sa dasal ng Panginoon. Napakatulan ng Panginoon at bukasan natin ang ating mga ating cellphone, ating Bible na nakaload doon sa ating mga cellphone. Sabi doon sa 2 Timothy verse 16 hanggang 17, sabi niya dito, all scripture is given inspiration of God for doctrine. Amen. For reproof, for instruction. Amen. Hallelujah. And the righteousness. Doon sa 17, that the man of God may perfect, truly furnace, unto all good works. Nakakawin po natin ang Panginoon. Pag sabi nga dito, yung lahat daw na kasulatan ay kinisayahan dito ng Panginoon. At kung si Kristo ay nasa atin, dapat inspire po tayo. Inspire po tayong maglingkod sa Kanya. Inspire po ba tayo ngayong umaga na maglingkod sa Kanya? Amen. Nag-testify yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Na kung dati, di ba, pasuray-suray po tayo ngayon, yung project po natin ay maglingkod sa Kanya. Dapat yun po ang mindset po natin. So, hindi lang po sa doctrine. Ibig sabihin, pag sinabing reproof, may pakinabang po ito. Amen? Kaya po tayo naglilingkod, dahil ang pakinabang po natin doon sa kabilang buhay na inasama-sama po natin. Sabi nga kanina sa kanta, wala na doon maghihirap. Amen? Dapat yun po yung mindset po natin. Dapat yun po yung sa puso po natin. Amen? So, kaya po tayo, lagi po tayo ina-instructionan ng Panginoon. Ang sabi doon sa 17, para magiging fully furnace po tayo. Amen. Hindi po pwedeng pasundot-sundot na po tayo sa pagsamba. Amen. Kasi hindi po tayo magiging fully furnace. Amen. O baga, yung ating mga kamalian, yung ating mga kakulangan sa Panginoon, diba? Ito po ay imumulot po tayo. Sabi nga sa awit, di ba? Tayo po yung clay. At ang Panginoon, siya yung potter po natin. Pag titignan po natin yung clay, malambot po ito. Diba? Yung papagawa ng palyok, malambot po ito kasi hindi po tayo mamumold. Kung tayo matigas. Ibig dapat, yung puso po natin ay maging malambot sa pagsunod sa Panginoon. Kung saan po tayo ginamit ng Panginoon. Amen? So, hindi po pwede tayo mahulma kung tayo matigas. Amen? O baka hindi po magiging perfect yung palyok pag may matigas po doon ang portion. Kaya dapat, maging malambot po tayo. Diba? Pag nag-instruct ang Panginoon ko, huwag po tayo. Diba? Pag nag-instruct ang Panginoon, kasi instruction po ng Panginoon, diba? Dahil maglingkod sa Kanya, huwag po natin pabayaan ng araw na ito. Panginoon, gusto po natin maging fully furnace, diba? Sabi nga, dapat nakinig po tayo ng instruction ng Panginoon. Huwag po tayo maging matigas, diba? Kaya po sabi nga, ito po lalong-lalo na, itong dukduk lagi nakikita po natin, lalo na mga kabataan, ito po yun. Train up a child. Diba? Malasak na po ito. Kaya po dapat, habang ikay bata pa sa pananampalataya, dapat mag-train ka na. Kagaya na isang kahoy, pag ito'y matigas na, mapupukol po ito. Amen. Mahirap po ito hupugin. Diba? At kailangan, magpapahupog po tayo sa Panginoon. Sabi po natin ang Panginoon, kagaya kanina sabi ko nga, kagaya ito ng palyok. Diba? Handa po ba tayo magpamold sa Panginoon? Yes, yes, amen. Amen na masakit po dito sa likod. Minsan ang dito,
Jesus said, sabi niya, all things are possible. So ang lahat na yun, simple yun. Kung hihingi mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Yun po yung desire po natin. Handa po ba tayo magpagamit sa Panginoon? Hingin mo yun. Diba? Pero kailangan pag hiningi mo, put in action. Hallelujah. Kailangan po natin ang gawa. Kaya po sa ating mga trabaho, humingi po tayo ng mga promotion. Gawin po natin yun. May action dapat. Hallelujah. Kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, bigyan mo ng oras ng Panginoon. Tama yan. Hindi po pwedeng magpagamit ka sa Panginoon, pasundot-sundot ka na. Tapos gusto mo magpagamit sa Panginoon. Kaya parupahan po natin ang Panginoon. Kung mayroon po tayong time sa trabaho po natin, dapat 100% mayroon po tayong time sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po yung susi? Diba? Kailangan natin makinig. Diba? Sabi nga, ang the best na preacher or teacher ay nagsimula doon sa pakikinig ng salita. Yes. Ang magaling na estudyante ay nagsimula doon sa pakikinig. Diba? Kahit anong mali mo, kung hindi ka marunong makinig, hindi ka maging successful. Amen. Amen dito sa ministry, pag hindi ka marunong makinig, may sarili kang pamamaraan, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Amen? So dapat, sabi niya, all things are possible. May mga imposibleng bagay na posible sa Panginoon. Amen? Dapat ka minsan, wala na tayong masusulingan. Puno-puno tayo ng problema. Even yung sickness po natin. Titingnan po natin, napaka-imposible. Sa paningin ng tao, pero posible yun sa Panginoon. Amen? Sabi ng prophet, sabi niya, all things are possible to them that will believe. So sa atin na nananampalataya, na naniniwala sa Panginoon, posible yun. Kaya may pag-put up mo ng business, di ba? Hallelujah. Kung naniniwala ka po sa action. Even sa trabaho po natin, di ba? Kailangan gumawa po tayo ng pamamaraan. Lalo-lalo na yung healing po natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Marami po mga gusto magpagamit sa Panginoon, pero hindi po ito ang ginagawa ng action. Diba? Hallelujah. Dapat gawa po natin ng action. Huwag po natin pababayaan ang mga activity, lalong-lalo na ang men's fellowship. Amen? Parapakan po natin ang Panginoon. Ang isa po ng ating mahal na pastor, diba? Mayroong dapat modules
tayo naglalakbay sa mundo na ating ginagalawan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, kaya po ba natin magpatuwid sa Panginoon? Yes. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sabi nga dito sa Ephesians, sabi niya dito, Ephesians 4:11 hanggang sa iba pang verses, sabi niya dito, and He give some apostle, some prophet, some ibang evangelist. Ibig sabihin, marami yung panginista. Yes. Kasi kung kunti lang yung panginista, di ba? Kunti lang ang soul na papasok dito sa huling panahon po natin. And some pastors, marami rin tatawagin ng Panginoon. Sabi nga kanya kagabi, doon sa ating topic, yung mga hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon, wala na silang dahilan. Dahil maraming tatawagin na evangelista at pastor. Kasi tulak natin ng Panginoon. Amen. And some teacher, at marami rin mga guro na tatawagin sa huling panahon. Sabi niya dito, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying the body of Christ. Yes. So kailangan, maging perfect po tayo para magamit pala tayo sa ministry. Amen? Kaya pala si Brother Repin, si Pastor, di ba? Dito sa likod ng pulpito, lagi po tayo minumuhod para magamit po tayo. Amen? At ang po tayo magpagamit? Samahan po natin ang Panginoon. O kaya po natin, kung yun ang isa ng puso po natin, na magamit po tayo sa ministry. Sabi ko nga, dapat nagaya po tayo ng clay. Diba? Para mag-perfect po tayo yung mga differences po natin. Diba? Uunmayin po tayo ng Panginoon. Samahan po natin ang Panginoon. At sabi niya nga dito sa 3, sabi niya dito, ang napakaganda ng translation sa Tagalog, sabi niya, ginagawa niya ito hanggang maging ganap tayo katulad ni Kristo. Diba? Binubuhat po pala tayo ng Panginoon para maganap tayo kagaya ni Kristo. Dapat yung karakter ni Jesus Christ nasa atin na. Amen? At yung panahon ni Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ nag-share din ng Word of God. Kaya mayroon siyang mga apostles. Amen? Hindi po pwedeng si pastor lang. Bakit naman may katuwang si pastor? Amen? Hindi lang pwede si Brother Pin lang. Amen? Yung susi po natin dapat, amen, yung desire po natin, handa po tayo makinig sa salita ng Panginoon. Pakalaman po natin ang Panginoon. Masabi niya, bakit kailangan ng prophet? Yun po yung seer po natin. Diba? Masabi nga doon sa Amos 3:7, diba? Ang plano ng Panginoon, ihayag niya sa kanyang mga propeta. Amen. Hallelujah. At sabi niya dito, sa 14, sabi niya, upang hindi tayo maging katulad ng bata. Amen. Ano ba karakter ng mga bata? Magtatampo. O sinaway mo, magtatampo yun, magtatampo yun. Amen. Hallelujah. Dapat wala po sa church. Amen. Mag-rebuke ka. Tanap mo yun. Kasi open rebuke is better than secret love. Amen. At kung ni-rebuke ka, mahal ka ng kapatid. Dahil ayaw niya na magpatuloy ka doon sa ginagawa mo. Kasi ni-rebuke ka kasi mahal ka niya. Amen. Sabi niya, hindi dapat tayo kagaya ng bata upang tayo na. Sabi niya, upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo madala. Amen. Palayo ng bawat hangin ng katuwiran. Amen. Ng pandaraya ng mga tao. Amen. Sa pamamagitan ng matalas na pag-iisip ng kamalian. Amen. At panlilinlang. So kaya kailangan po tayo may prophet. Kailangan po tayo may fivefold ministries of the church. Sabi nga, para hindi po tayo malinlang. So marami po mga bagay sa panahon po natin na malikot yung pag-iisip ng mga matatalino. Amen. Na mayroong mga secret place pa. Diba? Sabi nga doon sa topic natin kagabi, nabuksan po natin yun. Na mayroon silang pinapadala sa mga outer space na pagka pumutok ito, doon sila saved. Pero sabi nga, heaven and earth will pass away.
bondage ng hindi pananampalataya, di ba? Pag alam po natin yung katotohanan, di ba? Doon ang mapapalayo po sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. At sasabihin po natin ang katotohanan na may pag-ibig. Amen. At lumago sa lahat ng mga paraan na siya ang kanyang ulo ni Kristo. Amen. At si Lord ang ating head. At sa loob ng church, ang ating pastor ang ating head. Amen. At pakinggan po natin ang ating mahal na pastor. Ipuntahan po natin ang ating mahal na pastor sa kanyang mga gawain. Amen. Hallelujah. At sabi ko nga kanina, so dapat maiksi na ako mag-exhort. Sabi ko nga kanina, itong mga bagay na yun, amen, dapat pagkinig po tayo sa instruction. Kung gusto po natin magpagamit sa Panginoon, nagaya po dapat tayo ng isang clay. Amen. Nahanda po tayo magpamol sa salita ng Panginoon. Huwag po tayo magsawa. Lagi natin suportahan, even ang men's